His presence in our midst dahil only us will be just a vessel of our Lord, no? Tayo ay magamit lamang niya upang maihayag ang kanyang salita. Ang tagumpay na sa atin ay kanya nang ibinigay. Ating itong kakampin, atin itong ipapamuhay sa mga paalaala ng salita na ipinagkaloob sa atin. Tayo po muna ay mag-declare ng kanyang sinabi sa bawat pagkakataon na tayo ay makakapagpahayag ng salita niya. Let's open our Bibles to Isaiah chapter 61 verses 1 and 2. The sovereign Lord has filled me with his spirit. He has chosen me and sent me to bring good news to the poor, to the brokenhearted, to announce release to captives and freedom to those in prison. He has sent me to proclaim that the time has come when the Lord will save his people and defeat their enemies. He has sent me to comfort all who mourn. Blessed be the Lord. Our God is mighty to save. Amen. And so I would like to express my praise to our living God for counting me to speak, share what He has, His word for us. And put into practice. Dahil itong panahon na ito, yung human wickedness, because we are in the last day. More than what we see, our naked eyes can see. We want to look to you, Lord God. We want to see more of you. Your grace, your goodness, your love. Lord, thank you that we have this moment, Lord, to go back and see what you have done. Lord, we will just be reading and allow the Holy Spirit to just move in our hearts and renew our minds that we may stand before the giants in our lives. Father, we thank you that today we are more than conquerors. And it is only, Lord God, yung simula ng dati mo nang ipinagkaloob sa amin. Kami na ngayon pa lamang, Lord, na mararanasan ang katagumpayang ito, Lord God, na dati, Lord God, ay nagiging ordinaryo ang mga confusion sa buhay namin, ang mga bagay na kasinungalingan, mga fake news, Lord God. But then, Lord, you have the good news for us. And we thank you, Father, for today, Lord, we will receive and believe only to stand in your word. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Alam niyo po, talaga namang as in the days of Noah, the human wickedness ay ganun na nga lamang. Kaya talagang sa Genesis chapter 6 po, ating puntahan yung Genesis chapter 6 verses 1 to 4. Yun po ang ating text ngayon na ating hihimayin. Ano po, sama-sama po tayo. Ayan. Tayo na po na magbasa. Ang unang naibigay ko nga po pala ay sa book of, from the version ng King James Version po yan. Pero sa good news ko na lamang po babasahin para mas madaling perfect for young adults, ano po, sa mga millennials at isa na papanahon ngayon. Ayan. Tayo na mga kabataan na, di ba? Yes, the Lord is renewing our youth. Amen. Hallelujah. Talagang gumagawa ang
kaaway, but we are more than conqueror. Amen. We are victorious already. I'll be reading from the Good News Bible po. In Genesis 6, chapter 6, verses 1 to 4, sabi rito, when the human race had spread all over the world and daughters were being born, some of the heavenly beings saw that these young women were beautiful, so they took the ones they liked. Then the Lord said, I will not allow people to live forever. They are mortal. For now on, they will live no longer than 120 years. In those days and even later, there were giants on the earth who were descendants of human women and heavenly beings. They were the great heroes and famous men of long ago. Now, isa-isahin natin kasi sino ba ito? Sino ba silang mga higante sila? At paano natin sila dapat tingnan? Ano po? Ayan. Ah, ito ay dapat na sana kaya nga nagkaroon ng ano yung pagbaha na yan dahil sa human wickedness na nangyayari noon nung paman. At tingnan natin kung paano sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ay paano natin malalampasan, ma-overcome ang mga giants na hinaharap rin natin. O, sino sila? Ano ba sila? Paano natin sila titingnan, ano? Ang Hebrew po na Nephilim o yung giants na sinasabi dito ay may iba't ibang mga ano pala, different races ng mga giants. Ganito po yung mga hitsura niya. Isa ay ang Nephilim. Isa siya. Hebrew word na Nephal. Ayan. Nephal meaning to fall. They are associated with violence and warfare, with accounts suggesting their presence led to great violence on earth. Yun na nga po ang sinasabi na nasa Genesis 6 verse 4, no? Yung mga sons of Anak, yung mga yan, sila Rephaim, sila Anakim, si Emim, Zamzumim, o di ba mga pangalan na yan. At ang pinakamatindi na gusto ko naman na giant or champion or hero is yung si Gibor. Isa-isahin nga natin kung anong mga dulot na lakas nga nila, itsura nila, ay talagang they are very large. Kasi ang sukat nila mula sa 7 feet to 20 feet tall. Mantakin mo yun, paano na ako? Dahil ako ay 4'7". May 7 naman sa akin, pero ano yun, inches yun. Kaya ako ay maliit man sa kanila, pero wag silang papakita sa akin dahil haharapin ko rin sila. Amen. Hindi naman yung yabang na mula sa akin, kundi ngayon alam na natin kung sino ang kasama natin. Amen. Hallelujah. We have Jesus. Amen. Pero sige, aralin natin sila isa-isa. Meron silang warlike appearance as described by the spies sent to search the land. Ito yung mga ano kasi, mga Israelites kasi, they were filled with terror. Nahintakutan ang mga Israelites. Ganun sila noon tumingin sa mga giants na to dahil nakita nilang pagkalalaki. Ay nako, ulit yung taas nila 7 feet to 20 feet tall. Yun yung naging report. Ay nako. At even some United States, may mga ganun din na nag-exist na mga tao. At ganun din naman dito sa Pilipinas, merong nakita na buto, sabi rito, 17 feet tall was discovered. Kailan pa? Sige, natural, part of Earth's ancient past sila, nung mga nabuhay sila, nung nag-exist sila dito sa mundo, no? At ganun din sa southeastern China, may mga buto rin na nakita na similar dun sa taong gano'n na ang taas niya dated back to at least 300,000 years. Ibig sabihin, totoo
na nag-exist nga sila, no? Andito, literal na sila ay mga giants. Ayan po. Ngayon, offspring sila ng mga rebellious angels who had sexual relations with human women. Ayun pala, yun yung sila Nephilim. At siya ay mga sons of Anak nga eh. Ngayon, ang mga Rephaim na, itong mga Rephaim na race naman, kasi iba't ibang races ng giants sila, ay nasa Deuteronomy chapter 3 verse 11. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 3 verse 11, tayo po ay magbuklat ng ating Bible ha. Samahan niyo po ako. Deuteronomy 3:11. Yan. 3:11. Ayun. Si King Og was the last of the Rephaim. Tapos his coffin made of stone was 4 meters. Ang laki naman, 4 metro long and almost 2 meters wide according to standard measures. It can still be seen in the Ammonite city of Rabbah. King Og. Pero hindi ito yung si OG ko hindi ito yun. Kasi malabo. Kasi ang liliit namin. Yung height ni OG is 5'3". Tapos ako, ayan. Anyway, ibang hari naman yung kasama natin ngayon. And that is the King of Kings. Ayan. At sino pa sila? Sino pa sila? Dami pala nila eh. Itong pangatlo, yung Anakim naman. Kasi yung anak na sinabi, haba ng leeg nito ha. Sabi dito, long-necked son of Arba, father of the Anakim. Si Arba kasi yung ancestor naman ng ni Anak. Siya yung pinanggalingan ni Anak, si Arba. At makikita natin to sa Genesis 13 verse 18. Sige, tingnan natin dahil ang katunayan na nag-exist ang mga taong ito. Genesis 13:18. Genesis 13:18. Let's go there. Genesis 13. Nauna na po ba kayo? 13:18. Hindi, nalibing na pala dito. Hindi yun ang mahalaga. Punta po tayo kay Emim. Kay Emim sa Genesis 14:15 na lang. Pagpasensyahan nyo na po ako sapagkat napakaraming impormasyon tungkol sa mga giant na ito. Mahalaga lamang malaman natin ang katunayan na sila nga ay nag-exist. At nandito rin sila sa mundo nga. Sila ay nanirahan dito sa sanlibutan. Sige. Ang mga Emim naman, the Emim, Etna, warlike tribe of the ancient Canaanites. They were great and many and tall as Anakims. Yan. Sabi sa Genesis 14:5, eto na, in the 14th year of Kedorlaomer and his allies came with their armies and defeated the Rephaim in Ashtaroth, Karnaim, the Susim in Ham, and the Emim in the plain of Kiriatim. Ibig sabihin lang po talagang sila ay namuhay nga, ang mga giants na to. Dahil ang iba, ang inaakala ay sila'y mga myth lamang. Pero totoo po talaga, hindi po ba? Dahil recorded kung sino sila ang mga race ng mga giants na ito. Ang ano nga po pala, ang race ng mga Rephaim sa Deuteronomy 3:11, sabi rito sa Deuteronomy 3:11, ayan, ayun, sila nga yun yung natalo. Marami silang klase ng mga higante.
Sige, tingnan natin kung hanggang kailan naman sila. Sabi din dito, original inhabitants of the land before the immigration of the Canaanites. Kasi yung Canaanite tribe, yung mga Rephaim na ito. In 2 Samuel 21 verse 16 states that a giant named Ishbi-Benado, a descendant of Rapha, intended to kill King David nga eh. Kasi naalala ko pa yung panahon na syempre may mga kapatid si Goliath at malamang na nag-aakyat baba sila para isipin kung paano nila ililigtas ang kanilang kapatid na si Goliath, no? Yan. Sino pa? O yung mga Emim naman, ayan na nga sila, warlike tribe of ancient Canaanites, they were great and many. Ito nga yung Zamzumim. Yun ang tawag sa kanila. Deuteronomy 2:20. Sila ay nabanggit sa Deuteronomy chapter 2 verse 20. Hanapin natin sila. Ayan. Sabi rito, this territory is also known as the land of the Rephaim, the name of the people who used to live there. The Ammonites called them Zamzumim. Ayun, sila pala, they were as tall as the Anakim. Talagang no? Ang daming nagpapatunay. Nahiga-higanti sila. Ayan. Ito naman, ang isang higante na gusto kong ating pansinin. Sa Job 16 verse 14, sa Hebrew word pa rin, another Hebrew word ng giant is Gibor. By the way, yung different races na yan ng giants, yan ang mga iba't ibang Hebrew word ng pangalan ng giants. Yung Nephilim, Rephaim, Anakim, Emim, Zamzumim, at yung another Hebrew word ng giant na si Gibor. Yan. In its plural form, Giborim, it is rendered mighty men. Yun, a champion or hero. Yung nangyari doon sa account ng 2 Samuel 23, 8 to 38, meron ditong, habang si David noon ay fugitive pa siya, the band of 600 whom David gathered around him when he was a fugitive were so designated, nakatalaga talaga. They were divided into 3 divisions of 200 each. Ayan. And 30 divisions of 20 each naman. Merong the captains of the 30 divisions were called the 30. Tapos yung the captains of the 200, the 3 ang tawag sa kanila. And the captain over the whole was called chief among the captains. Ito rin po, sila rin po yung sons born of the marriages mentioned in Genesis 6 verse 4. Yan po yung Hebrew name sa kanila. Ayan. So yan ang mga pangalan nila. Pero ang mga people of faith have long faced giants in their lives, from the Anakim in the Bible to the fear mula doon sa ganung klase ng giants, yung mga Anakim na yan, inabot rin ng uri ng klase ng giant na hinaharap sa buhay, katulad ng discouragement. Nabanggit ko na rin yung fear. Nabanggit ko na, at babanggitin ko ang iba pa, katulad ng loneliness. Ito ang mga nagpa-plague na na mga uri ng mistulang giant sa buhay natin ngayon. Yung worry, yung guilt, yung temptation, yung anger, at resentment pa madalas. May ganun pa bang Kristiyanong nabubuhay ngayon? Naniniwala akong hinaharap natin ito, but we are victorious already. Amen. At meron ding doubt. Tayo ay laging humaharap sa mga ganitong uri ng giant sa buhay natin. Meron ding minsan na procrastination.
yung dapat natin gawin na hindi natin nagagawa. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ang ganitong giant ay minsan po ay nalulupig kami. Subalit, whenever we fall, you lift us up. Thank you, Father. At ganun din, minsan, yung mga failures natin, isa din to sa mga giants na kinakaharap natin. Na parang hopeless ba tayo? No, no, no. Because we have Jesus. He overcome, di ba? Nalampasan niya nga, he was raised from the grave. Di ba? Anong klasing hopelessness ang dapat nating alagaan? No more to the failures. Ito ngayon, isang uri pa ng um, giant na hinaharap natin kung minsan ay ang jealousy. Ito ba ay minsan yung iba ay na-promote, yung iba sa trabaho halimbawa, o kaya ay halimbawa sa mga magkakapatid, um, sa mga kapatid na lamang ni David, maalaala ko, sila pinili na maging soldiers. Pero yung klase kasi ng pagiging shepherd, mababa lang yun eh. Parang dun ka lang si Santabi. Ginanon si David. Pero si David wala siyang sama ng loob. Ang ginawa lang niya, with all of his heart, talagang in-embrace niya, tinanggap niya ang kanyang pagiging shepherd boy. Hindi siya hindi siya may malaking parang spectacular na ginagampanan sa buhay na isang mandirigma, hindi siya ganun eh. Ordinaryo. Marami sa atin, ordinaryo ang pumumuhay, pero tinawag ng Diyos upang harapin ang isang uh, victorious na destiny na naghihintay sa atin. Isipin natin si Peter na siya ay nangingisda. Sasabihin natin ng mga panahon na yon na mangingisda lamang siya, hindi siya katulad ng ibang mga nasa namumuno, pero he became the fishers of men. Amen po. At meron siyang napagtagumpayan niya ang pagiging impulsive niya na akala mo lagi alam mo yung napakapusok sa bawat pagdidesisyon. Subalit siya ay hinambol din ng Panginoon at bawat isa sa atin ay dadaan sa proseso kung paano rin si David pumunta siya. Talagang isipin ninyo, no? Anong una niyang ginawa? He went down muna. Bago niya harapin ang kanyang giant, siya ay si Goliath nung time na yon ang kanyang hinarap. Anong ginawa niya? Balikan natin to. Nanikluhod siya na he went down on his knees, naghanap ng mga uh, stones, di po ba? Yun, 5 stones na yan, hinanap niya. Ngayon, sa mga 5 stones na to, gamitin po natin ang 5 stones na to sa ating 5 daliri. Let's use our 5 fingers para sa mga sa mga stones na to. Ang unang stone, alalahanin natin yung past. Look what the Lord has done. Tayo ba, kung tayo ay humaharap ngayon sa matinding challenge ng sabihin nating financial, alalahanin natin ng pandemic. Pinabayaan ba niya tayo? Naririto pa rin po tayo, hindi po ba? Alalahanin natin ang mga marvelous works ng Panginoon. Magkatalog tayo, maglista po tayo. Let us count the blessings ng mga nakaraan. Ayan po, sa past na yan. And pangalawa, na letter P sa ating fingers, hindi fingers, fingers, let's think of the past, of what the Lord has done. And ito po namang index finger natin, ito sa prayer.
tingnan natin um, yung valleys, yung how David in his lowest point, no, kinailangan niyang manalangin sa pagharap niya sa anong ito, sa kay Goliath na ito, sa higanting nasa harapan niya. Dahil siya, unang-una, nag-show up siya ha, hinarap niya. Tayo rin po ay wag mawala ng, let's not lose heart. Huwag po tayong panghinaan ng kalooban. Harapin natin po ito. Paggising sa umaga, yun po, tayo po ay isipin natin agad ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang ginawang mga kabutihan sa nagdaan. At sa kabila nito, tayo po ay manalangin. Let's have a time of prayer. Yan po. At sa ganung paraan po ay doon lamang tayo, we can go high. Kung aalalahanin natin si David sa kanyang when he was on his he went down, naging prayerful siya before the Lord, um, nakamit niya yung tagumpay. But when he went up, ito yung kabaliktaran lamang ng yung puso niya ay hindi siya naging mapanalangin nung siya ay naging high and mighty, naging hari siya. Tingnan natin yung reverse ha. Siya naman ay naku, hindi niya maalis yung mata niya sa magandang babaeng naliligo na si Bathsheba. And he fell into sin of adultery. Ayan na nga po. Kaya tayo po ay maging mapanalangin una po yung task, and then yung ating prayer, and then make God our priority. Doon sa puntong iyon, si David, pag-aralan natin kung paano niya hinarap si Goliath, lagi niyang priority ang Diyos. So may sino ba to? Itong ng kumbaga, ang lagi niyang sinasabi niya, hindi mo maaaring hamakin ang Diyos ng Israel. Hindi po ba? Ganyan ang puso ni David. Lagi niyang, um, lagi niyang, uh, yung heart niya is after God talaga. At doon siya nakilala. Ayun po. Kaya, let's make God our priority. Amen po. Hindi yung, kasi kung maging good steward nga rin po tayo dahil kung saan tayo tinawag ng Panginoon, we have to show up. Tinawag tayo na maging sa business natin, tinawag tayo bilang maging empleyado, maging ano po tayo, o kahit ordinaryong mamamayan, let's be a good citizen, ano po, yun na lang simpleng pag-awit sa umaga, tuwing Lunes ng lupang hinirang, pakita natin na maging ano tayo ay mabuting mamamayan, hindi lamang tayo parang, halimbawa, red pa yan, tatawid na ba tayo? Wag naman po ganon. Ano po, yung ating integridad din sa mga time in, na pagpumapasok sa trabaho, yung record na yan, let's be honest dahil napakahalaga niyan yung puso natin. Ano po? Ganon din po, dahil sa kung ang Diyos yung priority natin, then we can have that passion. Kung makikita po natin sa 1 Samuel 17:48, talagang pinagat ni David si Goliath. Tumakbo siya with all of his passion. Ano po? Na talagang hinarap niya. Very passionate siya na alam niya kasi dahil ang Diyos ang inunan niya sa buhay niya sa kanyang pagharap sa giant na ito. Alam niya na sa training niya po, dahil kahit ordinary siya, naging faithful po siya sa kanyang training, sa kanyang pag-aalaga ng mga tupa, na iningatan niya ang mga ito, yung training niya na yung personal development niya is yung slinging skill, 'di ba? Yung sling na yan na hindi makalapit ang lions and bear.
dun sa mga tupa. Ganun niyang inalagaan. Dahil sa passionate siya. Kaya naman, kung paano siya dun sa yung training niyang pang-araw-araw na pamumuhay niya sa pang-aalaga ng mga tupa, ganun rin niya kinayang harapin si Goliath. Dahil ano lang ba naman siya? Dahil isa lang siyang ipapakain lang nga, sabi nga ni yung ulo mo, naku, papakain ka lang sa mga ibon. Wala ka. Ganun. Sariling version ko lang po yun. No? Kasi ganun ko na lang nakikita yun ngayon because of ah, how Jesus overcame yung lahat ng mga dinaanan na may lalala pa ba sa sa pagtutuyang ginawa sa kanya? No, wala na. Dahil ultimo yung beard niya na hinila-hilang ganyan ng mga tao. And yet, nalampasan ni Christ yun, ng ating Panginoong Jesus, sa kanyang pusong masunurin. Ang, ang ginawa lamang talaga ni David sa kanyang passion nito ay ang pagsunod uh, sa sa udyok ng banal na spirito sa kanya dahil hindi siya magiging ganun kung hindi siya puspos ng Holy Spirit para harapin dahil yung wala siyang takot na harapin ang Goliath na ito ang excuse me ang si Goliath na to ang giant na ito yan ay dahilan sa alam niya kung sino ang kasama niya. Yan. Kaya tayo naman, i-employ natin ang persistence. Huwag tayong, and the fifth na letter P, na stone, would be yung persistence. Huwag po tayong, magkukwit. Magpatuloy po tayo kahit na hinahamak-hamak. Ano bang pinaggagawa ni Goliath? Ninanakaw niya yung mahimbing na tulog ng mga tao ng mga Israelites. Ang ingay-ingay niya, ang dami-dami niyang pinagsasabi na hindi tunay, 'di ba? At walang katotohanan dahil pangmamaliit lang ang kaya niya, puro kayabangan. Subalit, when we are persistent to go after that giant, to face the giant ng buhay natin, then the Lord will reward us kasi we have to amplify God. Siya yung tingnan nating malaki, hindi yung giant na yan. Hindi yung kung anong klaseng nasa harapan nating lungkot, hindi kung anong nasa harapan natin na kakulangan dahil we have already experienced yung provision ng Panginoon, di po ba? And kaya nga po manatili tayo sa presensya niya dahil ang turo po na ating natutunan mula sa mga pangako niya na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Because the Holy Spirit is like a wind. Kasama natin siya. At hindi siya, sabi nga, naalala ko, yun si David, naalaman natin kung paano niya hinarap si Goliath. Pero, paano nag-extinct ang mga klase, mga race ng giants, different races ng giants na ito. Ang sabi po dito sa na-research ko, probable major factor ng kanilang extinction, ng kanilang pagkawala, ay ang climate change. So I was thinking, yung Holy Spirit talaga, pag siya ang kumilos, di ba? Sabi, Jesus called him as the wind, di ba? Kaya hindi siya uubra. Na yon, ang isa pa, possibly in combination with human hunting, di ba? Kaya nga po, sa Joshua 11, 21, atin pong tingnan ang kung paano naging giant slayer naman itong sila Joshua. Po, ito na ang ating, dito na sila magtatapos. Joshua 11:21. At this time, Joshua went and destroyed the race of giants
called the Anakim, who lived in the hill country. Ayan. In Hebron, Debir, Anab, and in all the hill country of Judah and Israel. Joshua completely destroyed them and their cities. None of the Anakim were left in the land of Israel. A few, however, were left in Gaza, Gath, and Ashdod. Yun na nga, yung natirang yon, yun lang naman yung naka harap ni Goliath, ni David na pinagmulan ni Goliath. So doon po natin nakita paano sila nawala. And let us remember kung sino again ang Holy Spirit who never leaves us nor forsake us. In John 3:8, John 3 verse 8. The wind blows whenever it wishes. You hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it is going. It is like that with everyone who is born of the Spirit. And therefore, wherever we go, the Spirit, the Holy Spirit goes with us. Amen po. Kaya tayo po ay may tagumpay. At iiwan ko lamang po sa inyo ang ating dapat pakatandaan sa 2 Timothy chapter 3 verse 14. Because in the last days, ito po yung instruction sa atin. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Hallelujah. But as for you, continue in the truths that you were taught and firmly believe. You know who your teachers were. Ayan po, di ba? And hanggang 15 po, and you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. Amen po. So let us pray. Holy Spirit, we thank you for all these teachings that you have shared using me as your mouthpiece at this moment, Lord. Salamat po dahil kayo po ay mabuti, katotohanan lamang po na nagpapalaya ang inyong nais na aming panindigan. Salamat po sa bawat sandali na nangusap kayo. Lord, continue to restore us. Continue to renew our strength, our youth, Lord God, that we may stand, Lord God, ang mga giants na ito sa buhay namin. As they have already extinct, Lord God, wala na sila. Lord, may mga pang-araw-araw na humaharap na panibago in the spiritual realm, Lord God, sa buhay namin. But then, Lord, we know that Holy Spirit, you are with us. And we thank you for this moment, for revealing yourself strong when we are weak. Thank you. In Jesus' mighty name, amen.